Sa hapong ito ay tungkol po sa dialysis. So ito hong may mga CKD or chronic kidney disease, asang-asa ho sila na hangga't may dialysis ay buhay po sila. Hindi po ganun. Kailangan niyong maintindihan na kapag ka tumaas ang inyong creatinine, 50 to 75% ng kidney ninyo is already damaged. So it is already 25% or less ang nagpa-function sa kidney ninyo. And ang isa pang importante dito, pagka ho yung root cause ng inyong pagtaas ng creatinine ay hindi ho na-address, patuloy ho sa pagsira ang inyong kidney hanggang sa dumating kayo sa total shutdown. Ibig sabihin ho, 100% ng kidney ninyo ay damaged na. Then, aalukin kayo ng renal transplant. Akala ninyo okay na dahil bago ang kidney ninyo. Kaya lang ho, ang hindi nyo alam, kayo ay paiinumin ng immunosuppressant drug, pangbagsak ng inyong system ninyo para ho hindi i-reject ang inyong kidney. But, ayun na nga ho, kasi immunosuppressant. So, babagsak ho ang inyong immune system. So, maubuhan lang kayo na ho yung may ubo. Para kayo may AIDS na napakadaling mahawa sa mga infection. Wala naman din hong choice ang pasyente because pag hindi niya ho ininom yun, may tendency hong i-reject ng katawan niya ang bagong transplant na kidney. Naintindihan niyo ho. So minsan ho, ang kinamamatay ng pasyente, hindi na yung kidney transplant, kung hindi pneumonia. Pag pneumonia ho ang naihawa sa inyo, napaka-deadly ho. Lalo na kung yung walking pneumonia na wala hong simptomas. Yun ho ang pinakamasakit doon. And mga elderly, wag niyong kalilimutan. Number 1 killer sa mga elderly is pneumonia. May pneumonia ang may simptomas, may pneumonia ang walang simptomas. So mas nakakatakot po itong walang simptomas, which is walking pneumonia. Kasi hindi naman magpapacheck up ang may walking pneumonia kasi wala siyang nararamdaman. Everything is okay. Then bigla na lang ho yan isang araw, biglang gigising isang umaga, hirap na hong huminga. Ganun ho, abrupt siya, hindi ho siya dahan-dahan. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo na sino ba ang dapat magpa-check up, lalo na sa elderly. Lahat po, majority ho, mas marami yung meron kesa sa wala. Ngayon ho, after ng pandemic, medyo ganun ho ang sitwasyon. Kaya ho, sa mga memorial center ho natin ngayon, pag nag-inquire kayo ng slot, puno ho. Ang maibibigay nila sa inyong slot 10 days after pa. Kasi lahat ng branches puno. Ibig sabihin ho, ang dami-daming namamatay. And majority ng namamatay, walking pneumonia. Kasi nga ho, hindi naaagapan dahil walang simptomas, bigla. By the time na madala ho yan sa emergency room at sisinghap-singhap na lang ho ng paghinga, it's too late, hindi na ho kayang gamutin. Dahil bumagsak niya ang oxygen saturation, meaning sira na ho ang puso, kaya hindi na ho makapump yan enough para sa circulation ng tao. So dapat ho sa mga tumataas ang creatinine, at sa mga dinadialysis na, ngayon pa lamang ho, hindi pa 100% ang damage ng kidney ninyo, agapan nyo na ho. Pumunta kayo sa clinic, may protocol ho tayo para dyan. Hindi pa huhuli ang lahat. At ang dialysis ay treatment, actually hindi ho siya treatment talaga. Ginagawa ho ito para sa may mga kidney failure o mahina na ang kidney. Normally, ang kidney ang nagfi-filter ng waste product such as dumi, toxin, sobrang tubig sa dugo. At kapag hindi na nila kayang gawin ito, dialysis machine ang magsasala ng dugo para sa ating katawan. Dalawang klase hong dialysis, hemodialysis, yun yung ipinupunta ng mga pasyente sa ospital, at peritoneal dialysis. Ito ho, ang loob ng tiyan o peritoneum ang ginagamit na filter. So may fluid na nilalagay sa tiyan, tapos after ilang hours ilalabas kasama ang waste, at pwede ho itong gawin sa bahay. Mas flexible sa oras pero kailangang super linis para walang infection. And ang pinaka-common ho talagang ginagawa ng tao is what? Hemodialysis. Kadalasan, bakit kailangan ng dialysis? Dahilan sa uncontrolled diabetes, uncontrolled
high blood pressure, CKD, and kidney damage. So kapag may symptoms na tulad ng laging pagod, pamamaga ng paa, mukha, hirap umihi o halos wala ng ihi, nahihilo at nasusuka. Madalas na sign na kailangan na ng dialysis. Wala hong specific na numero kung kailan dapat i-dialysis ang pasyente. Minsan merong sa 400, dinadialysis na. Minsan merong sa 600. Iba-iba ho kada katawan ng pasyente. At ang lifestyle habang nakadialysis, so diet, bawas alat, bawas potassium, phosphorus, tulad ho ng saging, avocado at dairy, fluid restriction, so lalo na kung may manas na, di pwedeng uminom ng uminom. And discipline sa schedule. Importante to para mabuhay ng mas maayos. And ang isa pa hong mali dito, pagkatapos i-dialysis, pakakainin ng hamburger. So kasi ang sabi total idadialysis ka rin naman after 2 days. So alam niyo ho, dadialysis niyo lang, naglagay naman kayo ng pampataas ng creatinine ninyo para sure na idadialysis ho kayo uli. So wag ho kayo naniniwala doon. At ang alternative na kidney transplant, hindi naman din ho lahat eligible. Plus, napakatagal ho ng waiting time kasi marami ho ang nakapila at malaki rin ho ang gastos dito. So, may maintenance meds habang buhay. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, iinom kayo ng immunosuppressant. And totoo bang mas madaling mahawaan ng infection ang umiinom ng immunosuppressant? Yes po, legit po yan dahil suppress ang immune system. And mas prone ang pasyente sa UTI, pulmonya, skin infections, viral infections tulad ng flu, shingles, and others. And hindi ibig sabihin laging magkaka-infection pero mas mataas ang risk compare sa normal na tao. Magkano ang kidney transplant sa Pilipinas? Sa mga private hospital ho, 1.2 million hanggang 2.5 million. And kasama ho dyan ang surgery, hospital stay, OR fees, professional fees, and initial laboratories and tests. Sa government hospital, 300 to 800,000. Minsan mas mababa pa. Mas subsidized, kaya mas kaya para kumpara ho sa private. But of course, kung mahirap ka lang, saan ka kukuha ng ganitong halaga? And pagkatapos noon, ayun ho, yung pambili mo pa ng maintenance for immunosuppression. At yung maintenance medication mo for anti-rejection o yun nga ho yung immunosuppressant, 15,000 to 40,000 plus per month. And depende sa brand, dosage, at kung may generic. Kasama dito ang anti-rejection meds, laboratories, and follow-up. Minsan extra meds kung may infection and side effect. Tuwang-tuwa ho kayo dahil libre ang dialysis ngayon, pero may limit din lamang ho. Hanggang 156 session lang ho. That is 3 times a week for 1 year. But there are some patient na 4 times a week. So, yung extra po doon, babayaran nyo na po yun. So, tandaan nyo ho, ang dialysis, hindi ho siya cure. Pag sinabi ho kasing cure, wala nang balikan. Pag dinialysis ka, magaling ka na. So, hindi po ganun. Dialysis kayo ng dialysis kasi pag hindi kayo nag-dialysis, yung dumi ng dugo, magkokoso sa inyo yun ng pagsusuka at pagkahilo. So, ang dialysis ho ay para siyang life support ng kidney. So, habang nakadialysis ang patient, pwede siyang mabuhay, but ang hindi niya alam, tuloy-tuloy ang deterioration ng kanyang kidney kahit na siya nagdadialysis. So iniraraos lang ho ang pasyente everyday. Kaya lang nga, ang isa sa problema natin ngayon, humahabol nga ho ang hypertension. It is because halos lahat ho ng pasyente naka-ARB or itong tinatawag nating mga sartan. So, itong mga sartan na to, actually pati ho yung ACE inhibitor which is PRIL, napakahina hong mag-control ng BP. So, ang pasyente naman ho, dahil binigyan na siya ng maintenance ng doktor, asang-asa naman ho siya na siya ay protected dahil umiinom siya ng maintenance every day without monitoring the blood pressure. Hindi niya naalam na kahit umiinom siya ng sartan at PRIL, napakataas pa rin ng BP. Karamihan ho sa pasyente, pag umiinom na ng maintenance, asa na ho sila doon. Di na sila nag-monitor ng kanilang blood pressure. So, kaya ho ang nangyayari, tuloy-tuloy pa rin ho sa pagsira ang kidney dahilan sa mataas na blood pressure at bigla na lang hong magugulat ang pasyente, minsang nagpa-laboratory, mataas na ho ang creatinine.
Pero may mga pasyente ho tayo sa clinic na nung nai-control po namin ang BP, ang blood pressure, yung kidney ho niya bumalik sa normal size. Kasi ho, dahilan sa mataas na BP, nag-atrophy na ho yung kidney. So, but sa awa ho ng Diyos, nung na-control namin ang BP, bumalik pa ho sa normal size ang kanyang kidney. And may mga pasyente ho tayo sa clinic na 3 taon nang dinadialysis, nasa 1,100 ho ang creatinine. After 1 month of treatment, nasa 800 na lamang po. And may isa pa ho tayong recent na pasyente, nasa 1,000 ho ang creatinine, dinadialysis na rin po. But after a month of treatment po, 500 na lamang po. So this is a wake-up call. Huwag niyo hong hintayin na 100% shutdown na ho ang inyong kidney. So may pag-asa pa ho. So pumunta ho kayo sa clinic, mag-inquire kayo kung paano ho ang ginagawa. But ang good news po natin, may natural support po tayo para sa immune system at overall lung health. Ito ho ay ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee na may mga sangkap 15 natural powerful ingredients tulad ng glutathione, powerful antioxidant po yan, tumutulong labanan ang free radicals at nakakasuporta ho ng immune system. Marine collagen, nag-aalaga ng tissue health kasama na ang lungs at arteries. At yun nga hong 15 herbal ingredients, may anti-inflammatory at mild detox effect na nakakatulong ho sa katawan to function better. So mas malakas ang body defense laban sa infection, mas mabilis makabawi ang katawan kapag may sipon at ubo. Pwede rin mabawasan ang chronic inflammation na nagpapahina sa lungs. So kung ang lolo at lola mo ay laging mahina, may laging pagod o madaling tamaan ng infection, ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ay pwedeng maging dagdag suporta sa kanilang immunity. Hindi ho ito gamot, pero natural na tulong para maging alert at malakas ang body defense, especially laban sa pneumonia or other infection. So ang bottom line ho natin, pneumonia, silent, mabilis lumala sa elderly, mahalaga ang prevention, hygiene, vaccination, healthy lifestyle at herbal coffee natin. Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, dagdag sa natural support para sa immune system at overall wellness. Ang resulta ho, mas protected ang katawan, mas alert at mas prepared sa infection. Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Makiagaw na ho kayo sa ating Book 1 and Book 2. Available na ho siya sa Shopee and sa clinic. Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. So, sa book 1 ho natin, malalaman nyo kung ba't hindi kayo gumagaling sa diabetes. So, meron ho kasing root cause which is the pancreatic fluke, which is a kind of parasite in the presence of methanol, a chemical, and dehydration equals diabetes. Hanggat hindi ho yan na-address, habang buhay ho na masisira ang pancreas natin and leading to total shutdown later. And yung atin hong book 2, Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food at ito rin ho ang magiging diksyonaryo ninyo sa pagkain. So, bago ho kayo kumain, kung kayo ho ay may mga comorbidities, pakibuklat ho ang ating Food 101 to check na ito ho ay pwede sa inyong mga high blood, diabetes, mataas na uric acid, cancer. Para ho may guidance kayo and protection. Get a copy ASAP of our Book 1 and Book 2.